Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Bro, may story ka na naman? Tinapat niya ba sa mukha ko yung story ko na kanta ni Daniel Caesar? Ano naman? It's just a song. Oo, ano naman? Magre-reply na sana ako sa message ni Nikki pero biglang umepal na naman tong si Chris. Araw-araw story pra. Sumiselfie pa eh. Kupal? Minsan na lang ako mag-story. Dumadalas ngayon pa ah. May pinupormahan kasi pre. Hayaan mo na. Wala, mga kupal. Guni-guni niya lang yun. Okay, sabi mo eh. Nawala ako sa re-reply ko kay Nikki. Kaya imbis na mag-reply, sinin ko na lang. After a few hours, nag-chat ulit siya. Hello? Galit ka ba? May ginawa ba ako? I laughed. May ginawa ba siya? Wala naman. Ewan ko rin. Kita mo, nakangiti na naman. Ayan mean lang. Puro babae kasi nasa isip mo. Pinakita ko sa kanya na nag-i-scroll ako nun. After nun, binalik ko rin sa conversation namin ni Nikki. Wala naman. So, it's not for me. You think it's for you? Kinda. Pero I don't know ano meaning eh. Okay. Are you mad? No? Ba't ang cold mo? Hindi Ganito lang talaga ako. Ako? Cold? Ganito naman talaga ako usually makipag-usap. Or maybe I was just too loosened up sa kanya before. Kaya akala niya cold ako ngayon. Okay, sabi mo eh. It's Saturday and I had a coffee na nauwi sa Binondo date with Diane. Second time na namin mag-meet actually. From Adamson naman siya. Hindi ko alam bakit karamihan ng nakakamatch ko from UAAP schools. Weird actually. Actually, namimiss ko na nga yung aso mo eh. Si Luna. Nasa apartment eh. Hindi ko naman masyado sinasama yun sa labas. Mailap kasi sa tao. Right? Tahol nga ng tahol last time nung nag-visit ako sa apartment mo, di ba? Ganun talaga yun. Hindi kasi siya sanay sa ibang tao. She's actually nice. Hindi ko naman i-date for second time if hindi. Masaya rin siya kasama. The only thing about her is mahilig siya magpalibre. I mean, wala namang problema. Pero implied na kasi yun eh. If I asked you out, automatic, ako gagastos, di ba? Ba't kailangan pang tanungin if sagot ko ba? When ko ulit mapapadaan around here? Let's see. Hindi pa ako sure eh. Alright. Ingat, I'll message you na lang. Hinatid ko na siya sa campus nila. Kasi dediretso pa ako ng UST. May meeting pa ako na kailangan puntahan for our midterm project. Papunta kami ngayon sa Korean restaurant sa tapat ng UST. Meron kaming favorite na kainan ng ramen dito nila Jasmine. Ilang araw na rin since yung last usap namin ni Zed. And to be honest, hindi ko na rin kilala sarili ko. I'm the type na hindi mahilig mag-story pero ngayon kahit walang kwenta na bagay, ini-story ko. Ultimo lyrics ng kanta, ini-story ko basta feel ko patama sa kanya. Shit. Hindi ko na talaga kilala sarili ko. Ibang level na ng kapapansinan to. Ito rin naman kasing lalaki na to. Laging naka-view sa story ko. Kaya pakiramdam ko, nafe-feed yung pagiging papansin ko. Na-cancel yung pagiging mysterious girl ko this year eh. At dahil sa kanya lang. Ay, bawi na lang ulit next year. Pagkarating ng food namin, nag-act up na naman yung pagiging papansin ko at nag-story. And I specifically put the location as if saying, "Hello, nasa UST ako banda oh. Wala ka ba dyan?"
I saw Nikki's story na nasa UST lang siya banda. Kahit hindi pa ako nakakain dun, alam ko yun kasi madalas dun mga tropa ko. UST? Nakita ko na active 15 minutes ago siya. Uy, my class will end in 30 minutes. Gusto mo mag-meet? This is my last class though. Free ako after nito. After my class, I went straight dun sa restaurant in the hopes na baka nandun pa siya. Pero pagkarating ko dun, wala. I sound like a creep, gagi. Paano kung naabutan ko siya dun? I-approach ko ba siya? Syempre hindi. Umuwi na lang ako sa apartment. Hindi rin naman siya nag-reply. Ilang kilometro lang distance namin pero hindi makapagkita. Kung yung mga taga-ibang university nga na date ko, tong taga-FU na kapitbahay lang, di man lang magkatugma yung schedule. Ay, timing. Laging timing talaga. Pagkarating namin sa next class, inopen ko kagad yung Instagram ko to check kung nag-view na ba si target audience. And nagulat ako na ang daming message ni Zed. I did not expect na magre-reply siya after ilang days namin na hindi nag-uusap. Ang grabe naman. Sabi ko, i-view lang pero bakit naman nag-chat pa? Ginalaw niya ang baso, guys. Hala, shit. Sorry, hindi ko nabasa. Sorry, naka-DND kasi ako eh. And I have class din. Pumunta lang kami sa UST para kumain. Sure, okay lang. Sayang, if alam ko lang di na ako pumasok sa next class. Huwag ganun. Heme lang, ito naman. Sanay na ako. Si sad boy na naman oh. No, really. Okay lang talaga. Para namang sobrang paasa ko sa paningin mo. Hindi ba? Hindi no, hindi lang talaga nagwa-match schedule natin. Ayaw mo naman kasi. Me? Ayaw? Sino nagsabi? Halata naman eh. Busy nga lang. Lapit na rin midterms eh. So, hindi na magkikita? Fine, sige. Kailan ka free next week? Next week? Friday. Friday sounds good naman. So far, wala akong alis nun. Update kita kung wala akong biglaan na lakad. Sana di pa asahin. Paasa? Baka umaasa ka lang talaga. Paasa ka kasi, ma'am. Sige, how do I prove na hindi ako paasa at hindi kita pinapaasa? Kitain mo ko. Pakiramdam ko nagdudugo na labi ko kakagat. Kanina ko pa pinag-iisipan na naitatype ko dito. Kikitain ko pa ba to? Makakauwi pa ba ako ng buhay after? Okay lang naman siguro yun, di ba? Ilang beses lumabas na typing siya tapos mawawala. Probably because pinag-iisipan niya kung kikitain niya ba ako o hindi. At kung hindi kami magkikita next week, I guess wala nang point na mag-usap pa kami and I should drop it na. Fine, sige, sa Friday. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.